Kahit anong oras, yung mukha natin, yung expression natin, either pinapagamit natin sa Diyos o kay Satanas. That we lift people up or we make them feel low and bad. Kumisan just to preserve our turf. So, minister with your smile. It's a ministry. Minister with your cheerfulness. And benefit from other people's laughter. Ang hirap kuminsan, nakasakay ka sa jeepney, may nagtatawanan, nakakatawa talaga, pero pigil na pigil ka. Huwag ka na magpigil, makitawa ka na, makipaghampasan ka pa sa kanila. Di ba? Kasali ka na agad sa kwentuhan. Yung biruin mo, nakikinig ka lang na ministeran ka, pero kuminsan may nadidinig ka, di ba? Nade-depress ka. Kasi yung balita nila. So, nakaka-minister tayo sa mga tao, we make them feel good or we make them feel bad. Lahat ng pwedeng sumali ka sa kaligayahan, makisali. Huwag yung masyadong hard to get, masyadong conservative, masyadong pa-image, masyadong hindi ma-rich. Kasi at the end of the day, you'll be sad. Or at least you will not be happy. Psalm 16, 10 to 11. I am your chosen one. You won't leave me in the grave or let my body decay. You have shown me the path of life, and you make me glad by being near to me. Sitting at your right side, I will always be joyful. So ang tinutukoy dito, yung presence ng Amang Diyos. So sinasabi, katabi lang kita, kasama lang kita, masaya na ako. Hindi ba lagi naman talaga natin kasama ang Diyos? Wala ka naman pwedeng puntahan na wala doon ng Diyos. So wala kang dahilan para mawalan ng reason to be joyful about. Because you are in the presence of God, no matter what the situation. And if we're going to internalize that and operationalize that, ang liit ng darating sa iyong lungkot. At dumadapo man yan, maalala mo agad na hindi mo dapat i-entertain, itataboy mo agad. You cannot stop sadness, you cannot stop loneliness and worry from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo dapat i-entertain masyado matagal. Pag may naalala mo malungkot, ibahin mo, change channels, change the thoughts. Merong tugtog na nakakapagpalungkot sa iyo, huwag yan na i-play mo. Yun nagpapasaya. Dapat nagpapalungkot ka lang sa buhay mo at pinapayagan mo malungkot ka when you reflect and your reflection makes you wiser. Other than that, be kind to your emotion. Find happiness in God's presence and you will never run out of reasons to be happy. He who laughs wins. Proverbs 18:14, being cheerful helps when we are sick, but nothing helps when we give up. Marami mga pag-aaral na sa medisina, sa mga wellness fields, yung mga taong masayahin, mas madalis makarecover sa sakit. Yung mga malulungkutin, ang hirap tabla ng gamot. At madalis ma-infect. Mas madaling ma-infect ang mga taong malulungkutin kaysa mga taong masasayahin. Kaya dagdagan ninyo yung potential na kayo yung lumusog, lumakas, make yourself happy. And we are cheerful not only when we are healthy. Sabi, being cheerful helps one when we are sick. So kahit may sakit ka, maghanap ka ng ikakasaya. Diba? Maghanap ka ng ikakatuwa. Kaya nakakatuwa yung mga ospital na magagandang mga painting, masasaya mga scenery yung nasa room para ma-lift up ang iyong spirit. Para sumaya-saya ka. Ano ang mapapala mo pag nagmukmuk ka? Ano ang mapapala mo kung naninimangot ka? Pati mga tao, iiwasan ka. So nababawasan yung potential that happiness be brought into your life. Happiness brings out laughter. But in turn, laughter can induce happiness. Yan po yung sinasabi natin kanina. Pag masaya ka, matatawa ka. Pero kung hindi ka masaya, magtatawa ka, mamaya sasaya ka na rin. Kailangan gumawa ka ng paraan para makawala ka doon sa lungkot at yung pagtawa ang isang mabisang paraan. Psalm 126, 1-2. It seemed like a dream when the Lord brought us back to the city of Zion. We celebrated with laughter and joyful songs. So laughter is a celebration. Create and join activities and situations that induce and release laughter. Manood ng comedy imbes ng tragedy o lalo na imbes ng horror. Bakit ka naman magbabayad para tumaas ang presyon, para matakot, para kilabutan, para nervyusin? Masama sa katawan yun. Kailangan merong nakakatawa. Kung meron kayong mga paboritong pelikula na talagang natatawa kayo, replay lang, replay ng replay. Hindi naman nawawala ng talab yun.
Pero ang nakikita ko maraming nire-reply ng mga tao, yung drama. Yung nakakaiyak, ito iiyak na naman siya sa part na yon. In fact, magsisimula na siyang manood, may katabi pang isang kahon na Kleenex. Pero ipapayakin mo ang sarili mo, nakaka-drain yan. Kaya, maganda yung gift na meron kayong kaibigan na may sense of humor. No? Lagi nyo iimbitahin yun. Sasama kayo sa tao na may sense of humor, masigla, masayahin, kaysa yung mga taong laging malungkot. Samahan nyo lang yon to minister to them, but do not go with them too often dahil baka kayo madamay at kayo mahawa sa kanilang mga negative na pananaw sa buhay. Proverbs 15:13, happiness makes you smile, sorrow can crush you. Kaya naman tayo dapat gumagawa ng paraan para ang pamilya natin mapasaya, hindi mapalungkot. Pinag-aaral ka, mag-aaral ka para sa oras ng graduation, kasama ka sa marcha, masaya. Diba? Ikaw naman na padre de pamilya, maging tapat ka sa iyong asawa dahil napakaraming tragedy ng pamilya dahil itong si lalaki ay naglaro ng apoy. Or paminsan-minsan si babae, pero masyadong bihira. Ang dalas-dalas yung tatay. 85% yata ng kalungkutan ng pamilya madalas galing doon sa tatay. No? Dahil siya itong kuminsan na ng babae, nagkaroon ng ganung mga problema, kung ano-ano, may nagbisyo. Ngayon, kung anak pa yung problema rin, pero mga 30-40% lang yun eh. Ang mag-asawa, kahit anong problema, kaya nilang harapin habang hindi pa yung asawa ang problema. Kahit ano yan, basta yung mag-asawa united, na haharap nila lahat. Ang mahirap pag yung asawa mo na ang problema mo. At totoo yan, napakalaking challenge sa mga Filipino fathers to create happy homes. Dahil madalas talaga ang dami-dami, this is scientific study na ang pinagmumula ng pinakamalalaking sobrang mga kalungkutan pagka yung tatay nagbisyo o ng babae. Yun lang naman eh. Kung yung walang hanap buhay, walang maipakain sa pamilya, nagagawa niya ng paraan eh. Diba? Pero ang mahirap yung talagang nagtataksil sa asawa, ang laking problema dinadala niyan. And you torture one another. So you have a ministry to one another. Maging tapat ka sa iyong asawa, maging tapat ka sa iyong magulang, huwag kang magloko sa iyong mga pag-aaral, babae ka, huwag ka munang magpakalat-kalat kung saan-saan and reserve your pregnancy after marriage. Hindi ang aga-aga nangyayari, nahihirapan yung buong kamag-anak mo. Lahat tayo may pananagutan sa isa't isa. At meron tayong kontribusyon dapat na kaligayahan sa pamilya, sa community, sa bansa. Hindi ang kontribusyon natin, kalungkutan nila, pag-aalala, pamamroblema, kahihiyan. Dapat siniserious natin that we must be positive contributors to our families.